Hello mga madam, ngayon palang tawang-tawa na ako kasi sasagutin ko yung nag-iisang nang bash sa akin sa YouTube about dun sa aking paglalayas. Ang unang comment niya, no, sabi niya, buti nga may kaibigan ka eh. Paano kung wala, ide nga ka. Ito, gusto kong sagutin kasi unang-una, kahit wala akong kaibigan dito, may matatakbuhan po ako. Paano ko nasabi? Ganito kasi yon. Lahat po ng mga tao or asawa, kahit anong lahi, ay pwede pong tumakbo sa gobyerno. For example, ay meron po itong government agency na tinatawag dito na Torva Coty. So, doon po pumupunta, tumatakbo ang mga taong walang matirhan at biktima ng pang-aabuso. Okay? So, ganito kasi yon. I have a friend. Actually, ano na sila eh, dalawa sila. Inabuso ng asawa. Okay? Yung isa, hindi naman masyadong, paano ko ba sabihin? Malala. Yung isa naman ay nakakatakot. Doon na lang ako sa nakakatakot. Yung kasi isang friend ko ay pinagtangkaan or may action ba na papatayin siya, okay? Like, basta ayoko na lang banggitin. Basta may action. That's why, tumakbo siya, no? Wala daw siyang ano nun. Nakapangtulog pa nga eh. Tumakbo ng walang tsinelas. Wala pa daw siyang panty that time. Kailangan niya talagang umalis kasi nga, may threat na yung buhay niya. Kasi lasing yung asawa niya that time at dahil sa selos ang dahilan na wala naman sanang dapat ikaselos, nasa isip lang kasi lasing. Kasi yung lalaking narinig sa movie, boses ng lalaki ay nanonood kasi ng movie, itong aking friend at yung iba pang friends namin. So, kung sa akin nangyari na wala akong kaibigan dito, dun po ako pupunta. Okay? So, may mapupuntahan ako, may kaibigan man ako o wala. So, ito yung next na comment niya. Paano naman kung nag-cheat pa ang asawa mo sa'yo? In spite ng mga ginagawa mong sakripisyo sa kanya. Okay? Ito, napakadaling sagutin. Okay? Paano nga ba? E di, goodbye. Ganun lang kasimple. Pag ginawa niya yun, e di, tinapos niya ang paghihirap ko sa kanya. Kung hindi niya na-appreciate yung mga sacrifices ko to stay with him, then, goodbye. Marami pang mga afam dito na naghahanap sa ganda kong to. Oh my goodness! I am so exotic kind of person. Charot. Ano ba yan? Paano ba yan sabihin? Ang exotic kaya ng aking feslak. I am a Filipino. I am Asian. I am very beautiful in the eyes of foreigners here. Okay? So, pag ginawa sa akin yun ng asawa ko, edi quits. Edi masaya. Edi makakahanap ako ng bago, yung mas deserve ng aking mga sacrifices, deserve ang aking love, at deserve ang aking, paano ba yan? Serbisyo. Kung gugustuhin kong maghanap ng bagong afam, ay pwedeng-pwede po. Mabilis lang hanapin, promise. Kasi, to tell you honestly, pag ikaw ay nasa ibang bansa na, pwede ka nang makipag-date kung gugustuhin mo. Mabilis ka lang pong makakahanap kung gugustuhin mo talaga. Kaya pag ginawa sa akin ng asawa ko yon ay hindi ko kawalan. Siya ang nawalan, okay? Isa pa, hindi ako mapapalayas kasi nga may anak akong kalahi nila. My daughter is a Finnish citizen. So, ganito kasi yon. Pag dito kasi sa Finland, pag may anak ka, may kapit ka. Ibig kong sabihin, yung anak kong Finnish, siya ang magiging dahilan kahit i-divorce ako ng asawa ko, may rason kung bakit kailangan ko magstay dito. Kasi may anak ako. At ito yung last comment niya, no? Nag-asawa ka ng may anak eh, so magdusa ka. Charot. Etong comment na ito, no, ay sana po, dyan po sa Pilipinas, ang pagkakaroon po ng unang anak sa pagkadalaga, no, or mga ganun, ay sana hindi po natin i-big deal. Kailangan po nating tanggapin na yun na po ang kanyang nakaraan at wala na po tayong magagawa sa nakaraan niya. Okay? Kailangan nating i-embrace ang future or ang kasalukuyan na magkasama kayong dalawa. Okay? Yung anak niya, although
mahirap nga siya kasi hindi nga naman ako nanay, bawal akong magdisiplina kasi nga makukulong ka pag lalong-lalo na pag sinaktan mo yung mga bata dito, makukulong ka talaga or kung sa'yo naman, kung anak mo yan, tapos sinaktan mo, it's either makukulong ka or kukunin nila ang anak mo. Ganun po katindi ang batas dito, mga madam. Although meron din naman dyan sa Pilipinas, ganyan din, pero dito mas stricto talaga. Okay? Kasi sa Pilipinas, meron pa rin talagang nangyayari na nasasaktan yung mga bata at wala namang nangyayaring pagkakakulong kasi nga walang nagsusumbong or yung bata ay walang sinabi. Okay? At dito kasi, sa daycare pa lang, no, yung mga bata na nilalagay sa daycare kasi nagtatrabaho yung mga parents whole day, tinatanong po yan doon ang mga bata ng kanilang mga tagabantay at teacher nila, okay? So, pag once ang bata nagsumbong na may something kang ginawa sa kanila, ay nako, magdasal ka na day, iimbestigahan ka kaagad. Hmm. Kung hindi ka makukulong, kukunin nila ang anak mo. Instant single ka. Ganon. Tanggap ko po itong kapalaran ko. Sana po ay huwag tayong maging toxic. Pag may anak na po ang isang tao bago tayo dumating, ay kailangan po natin itong tanggapin kung talagang tunay ang ating pagmamahal. In my case, pansamantala lang po ito at kakayanin ko. I will not take it as pagdurusa but a trial. Naniniwala ako na pagsubok lamang ito ng Panginoon sa aming pagsasama. Maraming salamat po sa panunood mga madam at God bless everybody. Bye-bye!